Pasado alas 8 ngayong gabi nakauwi si Pangulong Bongbong Marcos sa Pilipinas mula Canberra, Australia. Matapos siyang humarap sa Australian Parliament. Doon iginit ng Pangulo ang soberanya ng Pilipinas sa kailanmay hindi raw isusuko sa mga dayuhan. Saksi si Ian Cruz. Agosto ng nakaraang taon, nang idaos ng Pilipinas at Australia ang amphibious training activity na Exercise Alon. Nagsama-sama ang halos 2,000 Australiano, Pilipino at Amerikanong tropa para paghusayin ang interoperability o pagtutulungan laban sa mga hamon sa seguridad. Nasundan niya ng Maritime Cooperative Activity ng Australia at Pilipinas sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Bukod sa Amerika, Australia lang ang bansang may Visiting Forces Agreement sa Pilipinas. Kaya hindi raw may kakaila ang halaga ng strategic partnership ng Pilipinas sa Australia ayon kay Pangulong Marcos sa pagharap niya sa Australian Parliament kanina. We have long known that our prosperity and development are anchored on the peace and stability of the Indo-Pacific. Today, that peace, that stability, and our continued success have come under threat. Once again, we must come together as partners to face the common challenges confronting the region. Nagpasalamat ang Pangulo sa suporta ng Australia sa gitna ng mapangahas sa pagkilos ng China sa South China Sea. Sabay giit na walang atrasan pagdating sa soberenya ng Pilipinas. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Ayon naman sa Chinese Foreign Ministry, ang maritime security cooperation sa pagitan ng mga bansa hindi dapat makasama sa interes ng ibang bansa o sa kapayapaan sa rehiyon. Stable nila ang sitwasyon sa South China Sea. Sa pagharap sa Australian Parliament, nabanggit din ng Pangulo ang nagbabagong klima at ang magagawa ng mayayamang bansa para tugunan ito. This glaring disproportion between our share of responsibility and our vulnerability reflects an injustice that must be corrected. Developed countries must do more, and they must do it now. Sa gitna ng talumpati ng Pangulo, inilabas naman ni Australian Senator Janet Rice ang isang placard na nagsasabing, "Stop the human rights abuses." I did it on behalf of every Filipino person whose human rights have been abused by the government of President Marcos and the government of President Duterte before him. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News sa makuha ang panig ni Marcos at dating Pangulong Rodrigo Duterte ukol dito. May mga miyembro rin ng Filipino community na nagprotesta sa labas ng Parliament. Matapos ang pagsasalita sa Parliament, may joint statement din ng Pangulo at Prime Minister Anthony Albanese kung saan inanunsyo nila ang bagong Memoranda of Understanding para sa mga prioridad ng ating strategic partnership, kabilang ang Enhanced Maritime Cooperation. Nag-alay rin ng bulaklak ang Pangulo sa Australian War Memorial at nakipagpulong sa congressional leaders at iba pang opisyal. Umuwi na ng Pilipinas ngayong gabi ang Pangulo at inaasahang babalik din siya dito sa Australia pagkaraan lamang ng ilang araw para dumalo sa Special Summit ng ASEAN at Australia. Mula rito sa Australia para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Pati manok na para sa fast food, minomodus din. May delivery ng malalaking manok na bistadong hinaharang at pinapalitan ng maliliit. May naarestong 10 individual sa Santa Maria, Bulacan dahil sa modus na yan. Saksi si John Consulta. Kita ang pagbabalibag sa mga tray na may lamang buhay na manok. Sa videong ito na nakuha ng NBI, walang iligal sa unang tingin pero bahagi na pala ito ng tinatawag na palit manok modus. Sumbong ng mga growers ng manok sa NBI, napansin nila ang pagkaka-reject ng kanilang mga pinapalaki mga manok sa mga planta. Itong complainant natin, supplier to sa mga malalaking food chains. Nagtataka sila na yung dumadating na manok dun sa planta ay hindi na pumapasa sa standards, tapos iba yung timbang. Nagtataka sila, wala naman silang nakikitang kakaiba dun sa takbo ng truck dun sa GPS, pero bakit
parang nag-iba yung mga manok na dumadating sa planta. Nasundan ng NBI ang truck na nagdi-deliver ng mga manok at 10 sangkot daw sa modus ang arestado. Nawasak pa ang isang sasakyan ng NBI sa NLEX matapos itong banggain ng sasakyan ng mga suspect sa kanilang bigong pagtakas. Ayon sa NBI, kasabwat ang mga driver at pahinante ng truck. Pinapalitan daw ang mga manok na may timbang na 1,600 grams ng mga payat at batang manok na may bigat lang na 350 grams. Ang bilis lang, pinakamatagal na yung 20 minutes. Binibenta na dun sa bagsakan. Meron nang naghihintay na mga buyers din eh. So, dun nila binibenta na itong mga nakukuhan lang manok. Ang driver at pahinante, ang bayad sa kanila nung grupo na kumukuha ng mga manok, 20,000 bawat biyahe. Every biyahe daw, at least 500 to 1,000 chickens kada biyahe ang pinapalitan nila. Para hindi mabisto ang kanilang modus operandi, ang ginagawa raw ng sindikato ay tinatanggal itong GPS ng kanilang target na truck na may kargang manok at ikinakabit sa isang baterya. Saka naman ililipat ito sa nag-aantay na isang sasakyan na magsisilbing decoy para hindi maghinala ang mga biktima na may nangyayari na palang milagro sa kanilang mga manok. Kung titignan natin, parang simpleng pagnanakaw lang ng manok ang ginawa nila. Hindi po. Kasi yung affected dito, unang-una, yung contract grower, yung nagpapalaki ng manok. Sila po yung unang nalugi dito. At next time around, hindi na mag-grow yung grower. So, outright na mawalan sila ng client sa kanilang feeds. The entire food chain and the ecosystem of the poultry industry are really affected. Pag-amin naman ng sangkot na driver ng truck, mahigit 1 taon na nilang ginagawa ang palit manok modus. Nagawa ko lang naman po yun kasi may sakit po ang nanay ko. Pero pinagsisisihan ko naman ho. Sana mabigyan pa kami ng pagkakataon para magbago. Ayon sa NBI, tuloy ang kanilang follow-up laban sa grupo na nag-ooperate din daw sa iba't ibang probinsya sa bansa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Drag artist si Amadeus Fernando Pahente, mas kilala bilang si Pura Luca Vega, muling inaresto. Sa bisa yan ang warrant of arrest mula sa Quezon City RTC Branch 306 para sa 3 counts ng paglabag sa immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Itinakda ang piyansa sa 360,000 pesos. Kusa siyang sumama ng maaresto. Hindi immoral, manampalataya ayon sa sarili nating konsensya at mas lalong hindi illegal magpakatotoo. Panatag daw ang kampo ni Pura na mananaig ang konsensya ng sambayanan at lalabas ang hustisya. Nauna na siyang naaresto at nakapagpiyansa noong 1 taon para sa 6 na counts ng kaparehong kaso sa Manila RTC. Kasunod ito ng kanyang kontrobersyal na pagtatanghal, suot ang costume na kahalintulad ng sa itim na Nazareno habang pinatutugtog ang remix version ng Ama Namin. Mga gang chairs sa NAIA Terminal 3 sinailalim sa deep disinfection. Kasunod yan ang mga reklamo online ng mga umupo sa mga upuan dahil sa mga tinamu-umanong pantal sa kagat ng surot. Quarterly naman daw nagkakasa ng ganitong deep disinfection. Ayon sa Pest Control Services, mukhang hindi galing sa Pilipinas ang mga nakitang surot. Tuloy ang investigasyon ng pamunuan ng NAIA at handa rin daw sumagot sa gastos na dulot ng pagkagat ng mga surot. COMELEC nagsagawa ng hiwalay na bidding para sa teknolohiyang gagamitin sa transmisyon ng resulta sa eleksyon 2025. Nauna nang may nanalong bidder para sa automated counting machine. Unang beses ginawa ng COMELEC ang paghihiwalay ng bidding. Paliwanag nila mas maigi ng magkaiba ang humahawak ng makina at ng transmisyon para mawala ang pagdududa sa resulta. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, ang inyong saksi. Malas ba o swerte? Iba-iba ang paniniwala para sa February 29 na lumalabas tuwing leap year. Para ba tayo nagkaroon ng ekstrang araw sa kalendaryo kada 4 na taon? Saksi, si Mark Salazar. Happy tuwing kaarawan, di ba? Paano kung every 4 years lang ang birthday mo?
Ganyan ang mga lipling, mga ipinanganak ng February 29, petsang lumalabas lang tuwing leap year. At ang pagiging lipling nakakabata. Si Nicole, birthday ngayon, 24 dapat ang edad niya. Pero bilang lipling, abay, 6 years old pa lang daw siya. Kung wala, sir, ng 29, kung sa isa ka tuig, wala akong ko ga-celebrate sa akong birthday. Baliga isip lang ko sir, sa akong edad. 7th leap year birthday naman ng sima na si Amiel. Madaling araw pa lang daw, hinipanan niya ang birthday candle. Siyempre, magamba ka 29. Siyempre, madumduman, gid ka tao. Happy man ko nga do ka unique bala nga. Under the law sa civil code, 365 days, yun yung kinakount sa legal age. Sa years na walang Feb 29, March 1 yung birthday nyo, mag-age pa rin sila normally. So kung ano yung mga karapatan na ma-achieve mo lang pag 18 ka, makukuha mo pa rin 18 years. Ang bawat taon, may 365.25 days. Ang tig 0.25 na naipon sa 3 taon na daragdag sa 0.25 ng ika-4 na taon. Yan ang nagiging extra 1 day na idinaragdag sa Pebrero. Kaya ang leap year may 366 days. Si Pope Gregory XIII ang nakaisip na ayusin ang bilang ng araw sa taon. Napansin niyang noong 46 BC, kasagsagan ng Roman Empire, hanggang 1582 nung Santo Papa siya. Habang ginagamit ng mundo ang lumang Julian calendar, ang Semana Santa ay palayo ng palayo sa vernal o spring equinox, araw ng tagsibol kung kailan magkasing haba ang gabi at araw. Kaya sinusunod natin ngayon ang ipinangalan sa kanyang Gregorian calendar. May ilang pamahiin tungkol sa February 29. Sa Scotland, lapitin daw ng malas ang mga lipling. Sa Greece naman, ang mga ikinasal sa leap day maghihiwalay rin. Meron din ang tingin sa February 29, maswerte. Basta si Mami Micaela na nagsilang ng lipling, positive ang paniniwala. Kasi lahat naman po ng baby blessings. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.